Another example. Galing ko talaga mag-decode. Tara, gets yun siguro. So, number 2. So, let's say meron tayong cosecant theta which is less than 0. Tapos, secant theta greater than 0. So, basically guys, kapag meron tayong cosecant, wala naman tayo diba? Cosecant dito na part, puro sin cosine lang siyang kinukuha. So big sabihin, eto guys, pwede natin siya reciprocal as 1 over eto may co, so sin dapat siya. So remember, kung less than to, that is negative kasi less than 0. So kung negative siya guys, yung sign, alin ba dito yung mga negative yung sign? So, pwede lang siya sa quadrant 3 tsaka sa quadrant 4. So, pwede ito sa quadrant 3 and quadrant 4. Based sa negative yung sign natin. Kasi dito sa quadrant 1, positive yung sign. Sa quadrant 2, positive din yung sign. So, punta tayo sa second. Yung second natin guys, yung reciprocal niya is yung cosine. So, dahil greater than 0 to, which means positive. So, from quadrant 3 at quadrant 4, ano ba yung cosine na positive? So, that is quadrant 4. Diba? Kasi hindi positive eh. So, quadrant 4 din to. So, ibig sabihin, dahil para sila quadrant 4, di maging quadrant 4 yung sagot. Intindihan nyo? Naintindihan ko nga eh. Magulo pa? Then, naintindihan ko na siya guys. Another, marami to, 5 to eh. Sa number 3. Para magets. Kumbaga guys, hanapin mo siya dito kung ano yung parehas. Kung quadrant 4, kung quadrant 3, di quadrant 3 magiging sagot. Isa pa nga. So, number 3, let's say cotangent theta greater than 0. Tapos, yung isa naman is secant theta less than 0. So basically guys, yung cotangent natin guys, pwede siyang 1 over tangent. So dahil greater than 0 to guys, that is positive. Positive. So alam ba yung tangent na positive? So pwede siya sa quadrant 1 or sa quadrant